At sumasampalataya kami, Ama, na ang sinumang tao na nagsisisi sa kanyang kasalanan at sumasampalataya sa anak ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo na namatay para sa amin at muling nabuhay para sa amin, siya'y may buhay na walang hanggan. Hindi na siya papasok sa kahatulan. Hindi na pupunta ang kanyang kaluluwa sa kahirapan, sa pagdurusa, kundi nasa buhay na naganap at kasiyasiya. Nawa, Ama, ang inyong mga tinawag ay magkaroon ng pag-asa at kapayapaan, sapagkat dakila kayo, mabuti kayo sa inyong mga anak. At may kapanatagan kami kapag kami ay may buhay na nanggagaling po sa inyo, na inyong ipinagkaloob dahil sa pananampalataya. Ama, samahan niyo kami sa sandaling ito bago namin ilagak ang buto ni Tita Hilda. Panalangin namin na ilagak niyo rin po ang salita ng pag-asa sa amin sa sandaling ito. Ito ang aming samot panalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Napakahalaga, mga kapatid, ng katiyakan ng kaligtasan. Alam niyo po, tulad po ng nakita niyo, no? Araw-araw, oras-oras may namamatay ng mga tao. Bawat segundo ata Diyos po ang nagtatakda ng kamatayan. Ang tanong lang po ay, sigurado ba ang tao na siya'y sa Diyos pag siya'y namatay? So mga kapatid, no, bibigyan ko lang po kayo ng ng katotohanan ng salita na walang kasinungalingan. Ang totoo po nun, ang mga namatay na hindi kabilang sa tinatawag na nagsisisi sa mga kasalanan, at kung siya'y mamamatay nang walang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo at hindi niya tinanggap ang biyaya ng Panginoong Jesucristo nang siya'y nabubuhay pa. At ang delikado rito, kung narinig niya ang salita ng Diyos at hindi niya pinakinggan, nireject niya sa kanyang puso, mga kapatid, tinitiyak ko sa inyo, ang taong yun pag namatay ay hindi sa langit pupunta. Kaya maraming tao po, hindi po totoo na pupunta sa purgatorio ang kaluluwa ng tao para ipurga, para papunta sa langit, no? Hindi po totoo yun. Yun po yung isang kasinungalingan. Mga kapatid, no? Sinasabi po ng Biblia sa atin, tinitiyak po sa atin na ang may buhay lang po na walang hanggan ay yung mga tao po na nagsisisi sa kasalanan at sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. No, sila lang ang may buhay na walang hanggan, no? Sabi ng Panginoong Jesucristo, pakinggan niyo po ito, mga kapatid, no? Pakinggan niyo po. Ang sabi rito, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Diyos na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya papasok sa paghatol, kundi inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Kaya mga kapatid, no, para maging malinaw po sa atin, no, ang buhay na walang hanggan po, matatanggap yan ng mga tao na nandito pa sa lupa, no? Hindi mo pwedeng tanggapin yan kapag patay ka na, no? Hindi totoo yun, ano? Ngayon po, tanggapin mo na, no? Kasi ang sabi ng Biblia, ang sumasampalataya sa salita ng Diyos, ang nakikinig sa kanyang salita at sumasampalataya sa Diyos ng buong puso. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa atin, no? Hindi siya nagsisinungaling sa atin, sabi niya, mayroon na siyang buhay na walang hanggan, inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Kaya tingnan niyo po, pag namatay ang isang Kristiyano, ang totoo po nun, masaya tayo, no? Kasi nasa Diyos siya. Amen. No? Nalulungkot lang tayo kasi hindi na natin siya makakasama. Yes. Pero kapag alam natin ang tao ay sa Diyos, siya po ang pinakamasayang tao, no? Na nandoon na sa kabilang buhay. At hindi po ma-describe, no? Indescribable ang kagalakan kapag ang isang tao po ay nasa Diyos na. Kaya alam niyo po, no? Sabi ng Biblia sa atin, ngayon pa lang tanggapin na natin ang buhay. Ngayon pa lang po, no? Hindi natin pwedeng sabihin na magsaya tayo ngayon kasi bukas mamamatay na tayo, no? Sikapin na natin na maging masaya sa mundo, magpakasasa tayo. Hindi rin totoo yun, no? Kasi mga kapatid, ganito, ang buhay sa mundo na ginamit lang natin sa pansariling kapakanan ay buhay ng basura. Sabi ng Biblia sa atin, maraming tao sinasayang ang kanilang buhay dahil dapat nang sila ay nasa lupa pa, ay naglilingkod sila sa Diyos, no? Kasi yun ang buhay na sinasabi po ng Biblia na profitable. Amen. Ano pong ibig sabihin nun? Pakinabang natin, no? Tunay. Kapag dito sa lupa ay sinayang natin ang ating oras at panahon
sa pansariling kapakanan at hindi tayo kumikilala sa Panginoon, no? Wala tayong panahon sa Kanya. Huwag kang mag-expect na pupunta ka sa langit pag namatay ka. Mga kapatid, no? May mga tao po yun ang expectation eh. Nasa langit na siya, rest in peace. Well, mga kapatid, ang totoong nasa langit, ngayon pa lang, nasa iyo na ang Panginoon. No? May kapayapaan ka na kasi ang Holy Spirit ay nasa iyo. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, no? Sa sandaling ito, nagpapasalamat tayo dahil bago si Tita Hilda kunin ng Panginoon, Tita, nakapakinig naman siya ng salita ng Diyos. Tama po ba? At siya Kasama po ni Tita. ay nagsikap na makasunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Kaya tayo po ay may pag-asa na siya ay nasa Panginoon. No? May katiyakan po tayo. Mga kapatid, gusto natin makatiyak kung tayo ay sa Panginoon. Simple lang po. No? Ang sabi ng Biblia, basahin ko po ang Romans chapter 8. Pakinggan niyo po ito. No? Magandang talata ito. Ito yung sinabi ni Pablo sa lahat ng mga mananampalataya. Ang sabi rito, chapter 1 ng Romans, mula verse 1, ang sabi rito, ngayoy wala nang anumang kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. Sila na lumalakad hindi ayon sa kalooban ng laman, kundi ayon sa pangunguna ng banal na Espiritu. Uy, Ang sabi rito, ang batas ng Espiritu ng buhay ng Panginoong Hesukristo ay pinalaya tayo sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. So, eto mga kapatid, no, sabi ng Biblia sa atin, ang mga sino mang na kay Kristo Jesus, sabi rito, pinalaya tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, atin pong ideklara na ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang sa kaluluwa ni Tita Hilda na nandoon na sa Panginoon, kundi itong buto na ito ay baguhin ng Diyos, no? I-restore. May sinasabi po kasi sa Biblia, no, para alam natin yung doktrinang ito, mga kapatid, no, na ang sabi ay babaguhin ang ating mga lupang katawan, papalitan ng maluwalhating katawan. So hindi po tayo laging buto na lang pag nabulok na yung ating katawan sa lupa. No? May mga taong nagsasabi na pag bumalik yung buto mo, pag bumalik na sa lupa, so wala na yon, no? Lahat ng namatay sa dagat, sa lupa, kapag nabulok na, wala na. Pero may sinasabi po ang Biblia. Ang sabi po sa atin, darating ang panahon, bubuhayin muli ang mga patay. Pero ang unang bubuhayin ay ang mga anak ng Diyos. At ang sabi, bibigyan tayo ng maluwalhating katawan. Amen. So kung sa panahon na kasama si Tita Hilda at yung ating katawan sa tinatawag na unang bubuhayin magmuli, sabi sa Pahayag 20, aalisin uli ng Panginoon yung buto na nandito, babaguhin niya. Pero, mayroong sinasabi sa Bible no, na yung makasalanan nating kalikasan, hindi na yun no? Hahayaang mamatay yun. No? Yung sinasabi na sinful nature natin. Kaya lang, ang gagawin ng Diyos, babaguhin niya yung ating katawan. Yung ating katawan na dati na corrupted, talagang papatayin po yun. No? Pero yung sinasabi ng Bible sa atin na katawan na bago, na inilaan ng Diyos sa atin, ang mga mayroon lang nun yung mga tao po na totoong born again. No? Nakahanda na po yun para ibigay ng Diyos sa atin. So yun mga kapatid, ang kaloob ng Diyos sa atin. Ano? Magandang regalo po sa atin. Tayo po tumayong lahat, mga kapatid. Manalangin po tayo. Dakilang Ama, Yes, Lord. itinatalaga po namin ang butong ito, Yes, Jesus. ibabalik po sa lupa na Yes, inihanda rin po ng aming kapatid. Yes, oh God. Ama, sinabi niyo po sa amin na may pagkabuhay ng mga patay at ang unang bubuhayin ay ang inyong mga anak. Kaya Ama, ang butong ito na ibabalik namin sa lupa, naniniwala kami na babaguhin niyo po ito. Yung dating makasalanang kalikasan ng isang tao ay nailibing at kasama na pong patay. Pero ang bagong katawan, kayo po ang naghanda nun. Amen, Lord.
isang bagong katawan, Ama, para sa inyong mga anak. Kaya Ama, ngayon pa lang po, nagagala kami sapagkat pangako nyo ito na gagawin. Kaya nawa Ama, ngayon pa lang ay mayroon na kaming buhay na walang hanggan Amen. sa sino mang puso sa sandaling ito na lumalapit sa Panginoong Hesukristo, nagsisisi sa kanyang mga kasalanan at sumasampalataya ng buong puso na siya lamang ang kaligtasan namin, walang iba. Hindi relihiyon, hindi moralidad, hindi kabaitan, kundi si Kristo lamang ang daan patungo sa inyo. Kaya Ama, kung mayroon pong daan papunta sa buhay, pananampalataya at pagsunod sa Panginoong Hesukristo, narito po ang katawan ni Tita Hilda, ang kanyang buto. Kayo po ang magbigay, Ama, ng katiyakan sa mga kapatid namin. Amen. Na muli sa panahong inyong itinakda, ang katawang ito ay mababago. Kaya bigyan niyo po kami ng kapayapaan, katiyakan sa mga sandaling ito. Salamat Ama, pagpalain niyo po ang mga kapatid namin, ang sambahayan ng Velasquez, ang sambahayan nila Tita, na amin pong inaalala at amin pong binibigyan ng halaga ang naging buhay at papel ni Tita Hilda sa amin. Samahan niyo kami, O Diyos, makapangyarihan sa lahat na may-ari ng buhay ng tao. Nawa po, matuto kaming isuko lahat sa inyo dahil ang lahat ng bagay ay babalik po sa inyo at haharap po sa inyo. Ama, biyaya at biyaya at biyaya. Ito po ang aming pag-asa na tunay. Habang kami ay nandito sa mundo, tinalaga nyo kami upang ang kaligtasan po ay makilala pa ng mga kaluluwa. Ito ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Amen.